Okay. So, shear in beams. Yan. So, ano nga ba yung shear in beams, no? So, shear in beams refers to the internal force that acts parallel to the cross-section of a beam when it is subjected to external loads. When a load is applied to a beam, for example, a weight pushing down in the middle, the supports back up or push up. These opposite forces cause shear near the supports where the beam resists the tendency of one section to move relative to one another. So sa madaling salita po, halimbawa, meron tayong simply supported beam, nilagyan mo siya ng external loadings, ang mangyayari, 'di ba, nire-resist ng mga supports yung loads na meron ka. But deep inside sa beam na yon, nagkakaroon po tayo ng shearing. When we say shearing class, that is the tendency of um, pagkikiskisan, no, ng one component sa another component. So ang nagkakaroon ng shear sa beams ay ang tinatawag po nating mga stirrups. So anyone na alam ba dito kung ano po yung stirrups? Do you guys know stirrups ba? Or you have any idea kung anong itsura nito? Okay. So ang stirrups po ay ito, no? Sa mga beams natin, class, 'di ba? Nilalagyan natin ng longitudinal bars. 'Yun yung mga ito. Ayun yung mga ayan, yan longitudinal bars po ang tawag diyan. Ngayon, yung stirrups, yun po yung nakahugis square doon sa may beam natin. So yun po, yung mga bakal po na yun po yung nagre-resist ng shear sa beams natin. Okay? So ngayon, ang gusto lang nating mangyari ngayong araw is matutunan natin kung wait lang class for a while. Okay, sige mamaya na Jetro. Okay, so ang key takeaways natin for today class ay matutunan kung ang vital kasi dito, unahan ko na kayo, ang pinakamahalaga dito sa topic na to ay malaman natin yung tamang spacing ng bawat stirrups. 'Di ba? Yung stirrups, yun yung square. Ngayon, hindi kailangan gumastos ni customer or nung nagpapagawa ng bahay ng sobrang laki, no? Nung napakamahal. So kailangan nating tipirin syempre yung budget na binigay sa atin kung saan yung sapat lang na dami ng stirrups yung magagamit. Tsaka kung gaano ba kasinsin or gaano ba kalalapit yung mga stirrups na dapat meron tayo doon sa beam na yon. So yun yung dapat nating matutunan for this day. Okay? So may mga formula lang tayo na dapat tandaan class for this topic. So the first formula, nominal shear strength, Vn, sorry, mali to. Ay, Vn. Yan, sorry. Okay? So nominal shear strength, Vn. So ibig sabihin po ng Vn ay nominal shear strength ha. Yung Vc, that is the nominal shear strength ng concrete plus the nominal shear strength ng stirrups. So yung overall shear strength ng beam mo ay hinahati ng dalawang components, yung concrete at yung stirrups, yung steel. Okay? So kapag inad mo sila, yun yung kabuang shear strength ng beam mo. So ngayon, sa shear strength naman para sa
steel, yung VS na to, meron tayong formula na AV FYT multiplied by D over S. Tapos kapag nakaslant naman yung ating mga stirrups, nilalagyan lang natin ng sine alpha plus cosine alpha. Pero sa examples natin at sa exams natin, hindi na po natin gagamitin to. Okay? So itong nasa taas lang. Then, nominal shear strength para naman sa concrete, that is 0.17 lambda square root of FC prime BWT. So, isa-isahin muna natin, class. Ano ba yung AV para sa VS? So, VS na tayo. Yung AV, that is the area of the stirrups. Meaning po ng V ay shear. So, area ng shear na steel na gagamitin natin. FYT, that is the yielding strength nung stirrups natin. Yung D, that is the effective depth. S is the spacing. Okay? Then dito naman tayo sa baba, 0.17 lambda. Yung lambda class, usually, ito ay 1 lang. Okay? Pero in different scenarios, meron po yung mga katumbas na numbers. Meron yung 0.9, 0.85. Depende sa kung anong concrete yung ginagamit. Pero usually, ang ginagamit po natin sa katotohanan ng buhay ay yung normal lightweight concrete lang. And ang katumbas po nun sa lambda ay 1. Okay, so yung lambda na to, 1 lang yan. Square root of F prime C, that is the compressive strength of the concrete. BW, that is the width of the beam. Then yung D is the effective depth. Okay, so pakilista na po ito, screenshot na po. Okay, so next tayo, class. Dito, class, sa ating graph to remember, kung natutunan ninyo yung sa analysis natin sa ultimate stage, dito rin meron tayong graph to remember. Okay? So, ngayon, hindi nyo pa siya ma-appreciate kasi hindi pa natin siya nagagamit. Pero mamaya, papakita ko sa inyo kung paano to ginagamit. Okay? So, ang daming numbers, no? I-capture na lang muna natin siya, tapos idikit natin dun sa OneNote. Yan. Yan. Okay? So, meron na tayong graph. Example na agad tayo, no? Para mabilis na. Okay. So, for example, number 1, a simply supported beam 6 meters long is 300 mm wide with an effective depth of 500. It supports a total factored uniform load of 120 kilonewton per meter. FC prime, FY given, then yung FYT given din, use 2010, 2015 NSCP. So before we start pala, may mga idadagdag lang ako dito. No? Okay. So, wala, ayaw na. Yan. Okay. So, halimbawa, meron akong beam dito, class. Yan. Meron akong mga longitudinal bars. Yan. At meron din ako syempre mga stirrups. Yan. Yan. So, paano ba nangyayari pala yung shear, class? So, halimbawa, meron akong load dito na binigay sa taas.
Yan, load P. Ang mangyayari, nire-resist po yan ng ating beam mismo. Pero sa loob, yung mga stirrups, nilalabanan po nila yung load na binigay mo. So, itong mga legs na to, itong leg 1, itong leg, yan, yung longitudinal leg, yan po yung lumalaban sa load na meron ka. So, kung pababa yung load mo, yung mga legs mo sa kabilat kanan, paangat po. So ito pong leg, ito pong left side at right side leg, yan po yung kumikiskes sa concrete natin. So yan po yung shearing, diyan po nangyayari yung shearing natin. So therefore, dalawang legs po yung tumutulong para mapigilan yung load na meron dito. Okay? Two legs po, huwag pong kalimutan yon. Two legs ng stirrups. Yan. Okay, so example na tayo. Okay. Actually, walang tanong, no? Walang tanong dito, no? So, binigay lang yung itsura ng beam, tapos walang tanong. So, lagyan na lang natin ng tanong. So, number 1, hanapin daw natin si VU. Ano ko to? More explanation pa. So, dito, di ba sabi ko nga two legs? So, halimbawa, ito na, meron tayong load dito, class. Pwede nating mahanap si reaction. Tama? Left side at right side reaction. Ngayon, yung shear po, usually, nangyayari yan sa, yes, okay. Yung shear po, class, hindi po yan nangyayari sa pinakadulo ng beam. Nangyayari po yan ng paganto, no? Ng paslant. Yan. Kaya kung mapapansin ninyo, class, yung mga nag-fail na beam kapag due to shear loads yung failure, yung crack nila is paganto, pa sideways, no? So ang layo nito, itong distance from here, yung dulo hanggang dito sa dulo, that is effective depth. Okay? So nangyayari po yung shearing natin with the distance or the length of effective depth, no? So D. Okay? Tapos, dito sa part na to, yan, dyan po nangyayari yung critical shear natin. So, VU critical. Okay? Dito sa part na to, dito sa ginuhitan ko. Ngayon, paano natin mahanap si VU critical pagdating dito? So, halimbawa, magkakat ako dito. This is D. Distance D. Hahanapin natin si VU critical. Yan. Okay? So, pwede natin siyang mahanap, class, kung pwede natin gamitin yung left side, pwede natin gamitin yung right side. 'Di ba? Nag-toss na tayo. So, right side, kung yung left side yung gagamitin natin, ang matitira po sa atin ay gantong itsura. So, this is the reaction. This is the beam. This is the W. And this is the VU critical. Yan. Okay, kinat ko lang po yung beam natin, class, ha. Kinat ko lang. Para malaman natin yung formula ng VU critical. Okay? So ano nga bang pwedeng maging formula ng VU critical? O summation of forces Y lang tayo. Yan. So W
multiplied by D plus R plus VU critical is equals to 0. Nagigets ba paano ko nakuha to? Okay, so WD plus R plus VU critical. So pwede nating sabihin na ang VU critical pala is uh, W, sorry, WD minus reaction. No? Yan. Yan yung isang pwedeng formula na gamitin natin. So, tapos kung gusto niyo naman dito sa right side, yung pinutol ko na ito, pwede rin naman yan, no? Pero mag-stick na lang tayo dito sa left side para hindi na tayo mahirapan. So, ang formula po pala ay WD minus R. Okay? Tama ba? Biocritical. Ay, sorry. Again, ulit tayo class ha. Wait lang ha. Mali lang ng signs. Okay. Yung VU critical po, since shear siya, hindi po yan capacity ng beam, pababa po dapat pala yan. So summation of forces Fy, that is R minus VU critical minus WD. So VU critical is equals to R minus WD. So yun lang yun. Nabaligtad lang natin. Okay? So ito na yung formula natin for VU critical. So letter A, papahanapin tayo dito sa tanong na to. Hanapin daw natin si VU critical. So VU is equals to R minus WD. Hindi pa natin alam kung ano yung reaction, kung ano yung value ng reaction natin. So anyone na makakapagbibigay sa akin ng reaction class, bigyan natin ng 10 points for activity 1. Sige nga, practice tayo ng toss. Okay? Anyone makapagbibigay po sa akin ng tamang reaction? Anyone? Tinatry nyo ba? Okay. Wala? Okay, sige. Tayo na lang, no? So, sa reaction class, pwede nating makuha yan by R is equals to WD divided by 2. Yun na yun. So, W is 120. Multiply natin ng 6 over 2.
Therefore, ang reaction natin for left side and right side, that is 360 kilonewton. Okay? So, VU, that is 360 minus WD. Ano ba yung WD? Actually, hindi nga dito. Sorry. This is L. So, W, that is 120 multiplied by effective depth na given natin, 500, that is 0.5 meters. Therefore, ang VU critical ko ay 360 minus 120 times 0.5. So, ang VU critical ko ay 300 kilonewtons. Yan. For letter A. Okay? Letter B tayo, class. Proceed ako. Hanapin natin si capacity ng shear for concrete. 'Di ba meron tayong formula dito? That is, kanina yung pinakita ko yung may lambda. 0.17 lambda square root of FC prime BWT. Okay? So, hanapin lang natin yan. So, VC is equals to 0.17 multiplied by 1 square root ng FC prime. Ano ba FC prime natin? 28. Then, given din tayo ng width na 300, then 500 yung depth. Yan. So, ang capacity ng shear for concrete mo ay 0.17 times square root ng 28, 300 times 500. Yan, 134.93 kilonewton. No? Halos ganyan lang kadali, class. Puro substitution lang naman talaga tong topic na to. Okay, so meron ka ng VU critical, meron ka ng capacity ng shear for concrete. So, sa letter C naman, hanapin natin si AV minimum. Okay? Yan. So sa AV minimum class, gaya nung sa analysis ay sa design natin, meron din tayong mga minimum requirements, no? Meron din tayong mga yun, minimum requirements, yun yung pinakasagad na pwede nating gamitin. So ano ba yung dalawang minimum requirements dito, class? AV is equals to AV minimum, another formula to, class pala, sorry. 0.35 BW S over FYT. So actually, ito lang din yan, class. So, itong formula lang din yan. Yan. Inano lang natin, minanipulate lang. Then yung isa naman, AV minimum, 0.062 square root of FC prime BW S over FYT. Okay? So, ang tanong dito, alin yung gagamitin natin? Okay? So, dalawa rin yung pwede nating gamitin. Pero, isa lang yung dapat nating gamitin dito. Wait lang, class. Inom lang ako tubig. Okay. So, dito, class, may palatandaan tayo kung ano ba yung dapat nating gamitin
kung ito bang number 1 or number 2. So check lang natin kung alin nga yun, no? Asan na ako? Ayun. Ito kasi nalista eh. This is FC prime. Okay. So itong nasa taas, ginagamit po natin ito kapag ang FC prime mo FC prime mo ay less than 31.87 MPa. Then itong nasa baba, ginagamit po natin ito kapag ang FC prime mo naman ay greater than 31.87 MPa. Okay? So in this case sa ating question, binigyan tayo ng MPa ng FC prime na 28. So pasok po siya dito sa number 1, no? So gamitin natin si number 1. So 0.35. Then yung width ng ating beam, binigay din yan kanina, that is 300. Alam ko 300. Ayan, 300 width. So 300. Then spacing, wala pa tayong condition yan. FYT, meron din tayo niyan na given. That is 275 megapascal. Yan. Ngayon, ang missing natin is S. So usually itong S class, kapag ang pinapahanap ay AV minimum, laging given po si S. So ako magbibigay niyan. So halimbawa, gusto kong spacing ay 250 millimeters. Halimbawa lang, gusto kong spacing ay 250 millimeters. Kasi dapat, isa dyan ay given. It's either yung AV minimum o yung S yung given mo. Okay? So yung S ko, 250. Therefore, ang aking AV minimum ay 0.35 times 300 times 250 over 275. And 95.45. Yan. So ngayon, nagpa-practice lang tayo ng pagsosolve ng mga different formulas dito. Okay, so letter D naman tayo. Sa letter D, um, pansinin ninyo itong, ang hirap kasi magpaliwanag kapag wala yung mga tanong eh. So, pansinin ninyo itong given natin. Ang tanong sa letter D class, hanapin natin kung gaano ba kahaba yung part dyan sa beam na yan na hindi naman kailangan ng stirrups. Okay? So meron po dyang part dyan sa beam na to na hindi naman kailangan ng stirrups. Ibig sabihin kahit hindi mo lagyan ng stirrups class, kayang mag-survive ng beam. No? So ang tanong sa letter D, gaano kahaba yung part na yon, yung okay lang na walang stirrups. So, paano natin sinusolve yun? Siyempre, kunin muna natin tong yan. Yan. Alam nyo ba gumawa ng shear and moment diagram class? Familiar ba kayo doon? Naturo ba yun sa TOS ninyo? Or hindi? Shear and moment diagram. Anyone?
Naturo po sir, nakalimutan na lang. Okay, sige. Ano na lang natin ulit. Okay, yung R natin ulit dito ay 360. 360 rin ito. Okay? So, pag gagawa tayo ng shear diagram class, form lang tayo ng line dito. This is our reference point. Yan yung zero natin. Then yung 360, mag-start tayo sa left side. 360, aangat ka daw ng 360. Yan, 360 yung value. Tapos, all throughout the beam, meron kang load na pababa. Therefore, bababa yung shear mo ng padiretso lang. Okay? Tapos, aangat ulit siya pagdating dito ng 360. Yan. Ngayon, ang tanong, gusto nating kunin yung part dito, yan, yung length na to, kung saan hindi naman kailangan ng stirrups. Okay? So, kailangan hanapin natin yung required depth, itong distance na to, no? Para mahanap natin yung hinahanap na length kung saan hindi naman kailangan ng stirrups. So, paano natin gagawin yon? Tingin tayo sa graph. Meron ditong nakalagay na kapag ang VU mo daw ay less than or equal to kalahati ng phi VC, hindi mo na kailangan ng stirrups. So, i-print screen ko rin to. Yan. O sabi, kapag VU mo daw ay mas maliit sa 0.5 PVC, hindi mo na kailangan ng stirrups. May nag-chat. Panood po namin sa YouTube, sir. Bakit pinanood lang sa inyo? Okay. Okay, game. So, VU, legit, pinanood lang kayo ng YouTube. Yun lang. Okay, so again, VU is less than 0.5 VBC. So, paano natin to ginagawa, class? 'Di ba meron tayong formula for our VU na R minus WD? Ilagay lang natin yan dito. So, therefore, pwede nating sabihin na R na 360, wait nga, so 360 yung R natin, WD that is 120, then yung D, hindi natin gagamitin class yung 500 na binigay dito. Bakit? Kasi kailangan nga nating hanapin kung ano yung distance na to kung saan makaka-create tayo ng span na hindi kailangan ng stirrups. Okay? So, denote lang natin to ng X. Tapos, equate natin yung natira dito na 0.5 VBC. So, 0.5 phi, ang value po ng phi sa lahat dito, sa shear, laging 0.75. Okay? So, lagay ko lang din sa taas yun. Baka makalimutan natin. Laging 0.75. Tapos, meron tayong nakuhang VC kanina. Ito, yung VC, di ba? Ito yun, no? Ayan. Equate lang din natin yan. So, 134.93. Therefore, makakakuha tayo ng X dito kapag nag-shift solve. So, 360 minus 120 X 0.5, 0.75, 134.93.
Yan. So, meron daw tayong 2.58 na x meters. Yan. So, dapat daw class, yung layo ng um, reaction mo, yung support mo papunta doon sa VU mo ay 2.58 meters para makakreate ka ng span na kung saan hindi kailangan ng stirrups. No? So kung ito ay 2.58, ito rin ay 2.58 class, at yung kabuang span ng beam natin ay 6, therefore pwede nating sabihin na yung gitna ay 0.8433. So medyo hindi na siya makatotohanan, no? Kasi ang laki nung sa gitna. Pero 0 point, yun na nga, para mas realidad. Yan, L. Ano yung 0.8433? Yan. So therefore, yung sagot po natin dito, ang span sa beam kung saan hindi na po natin kailangan ng ating stirrups ay 0.8433, no? Or 2.58 meters away sa support natin. So ibig sabihin class, dito sa zone na to, hindi na po natin kailangan maglagay ng stirrups. Okay? Kaya kung mapapansin ninyo class, sa tunay na buhay, no? Halimbawa, ito yung beam. Yung stirrups po natin, kapag nasa pinakagilid, yung sa near support, sobrang sisinsin yan, sobrang lalapit. Pero pagdating sa gitna niyan, lumalaki na po yung spacing niya, no? Tapos sisinsin ulit dito pagdating ng support. Yan. Kaya kung napansin ninyo class, kapag nakakita po kayo ng stirrup sa mga construction, ganyan po ang spacing nila. Kasi to be honest, merong zone dun sa gitna ng beam na hindi na kailangan ng stirrups. Pero nilalagyan pa rin po natin dahil sa building code, no? So sabi sa building code, lagyan pa rin kahit hindi na kailangan. Okay? So tapos na tayo sa letter D. Last letter na tayo for this example, letter E. Hanapin daw natin si VS. Okay? So dito sa example natin class, ay sa formula na kailangan nating tandaan, meron ditong formula na magagamit natin para makuha si VS. This is the Vn equals to Vc plus Vs. No? Yan, gagamitin natin yan. Okay. So, from this formula class, alam natin na ang Vn ay equal sa Vu phi, di ba yan? The ultimate shear is equals to reduction factor of nominal. Di ba? Ganyan din naman yung sa Mn. Mn phi is equals to Mu na ginagawa natin. So, dito sa shear, ganyan lang din. Parehas lang din. So, reduction factor phi multiplied by the nominal shear is equals to the ultimate. Okay? So, pwede nating ilagay dito yon. So, Vn is equals to Vu over phi is equals to Vc plus Vs. Nagets ba sa nagmula to? Okay. Tapos, pwede rin nating sabihin na yan ay Vu is equals to phi multiplied by the quantity of Vc plus Vs. Tama ba? Okay. Therefore, itong formula na to, tatatak sa atin yan.
Yan yung gagamitin natin. From this formula, nakakreate tayo ng bagong formula na VU is equals to phi multiplied by the quantity of VC plus VS. Okay? So, VU muna tayo. Hinahanap natin si VS, di ba? So, VU meron tayong value niyan. Di ba nahanap na natin kanina yan? That is the VU critical, 300. So, VU 300, lagay lang natin dito. Kilonewton. So, 300 is equals to phi. Yung phi ay laging 0.75. Multiplied by VC, meron na rin tayo niyan sa taas, no? That is 134.93. So, 134.93 plus shear strength ng steel. Therefore, pwede nating mahanap si VS na. Okay, so 300, equate natin sa 0.75, 134.93 plus VS. Answer is 265.07. Yeah. Gets ba to? Yung ating example number 1 class? Dito, nagpa-practice pa lang tayo dito ng paggagamit ng mga formula na binigay ko. Mamaya, design stage na tayo, no? So, aalamin na po natin yung tamang spacing ng per problem na bibigay natin. Ay, sorry. Pero for now, nagigets ba kung paano natin kino-compute yung mga formula na to? Okay, another example tayo. Actually, last na to eh. So, ayan. Okay. So, meron akong reinforced concrete beam na 300 wide and effective depth na 500. FC is 21, 275 yung FY. The section is to be reinforced using 10 mm stirrups. So, gagamitan ko daw siya ng 10 mm stirrups. Use 0.75 for fee. Sabi ko nga, laging 0.75 yan. Apply necessary provisions on spacing limit. So, ngayon, hahanapin natin yung spacing kapag ang VU ko daw ay 100, kapag ang VU ko daw ay 215, at kapag ang VU ko daw ay 350. Okay, so tatlo pong tanong yan. Hanapin natin yung spacing nung uh, ng stirrups kung ito yung mga VU na given. Ayan. Okay? So, pinakauna nating dapat gawin dito, class, syempre, ilista muna natin yung VU. Letter A tayo. VU ko ay 100 kilonewton. Okay? Tapos, kailangan natin gawin is i-compute si VC. So, VC is equals to 0.17, lambda na 1, square root ng 21, yung FC prime, 300 yung yung width, then 500 yung depth. So, VC ko na is 0.17 square root ng 21, 300 by 500. 116.86. Tama ba? 86. 116.86 kilonewton.
So meron na akong VC. Ngayon, ang kailangan kong hanapin ay yung mga conditions na to, class. Kung mapapansin ninyo, meron tayong apat na conditions. Yung VU given ko, ayan no, i-compare daw natin siya sa half ng VVC. So kailangan nating hanapin to. Nahanap na natin yung VC. So kailangan hanapin natin yung half ng VVC, yung VVC, yung 0.33 kung ano man yan, at yung 0.66 kung ano man yan. So itong mga values na to kailangan nating hanapin para ma-distinguish natin kung saan siya belong. Okay? So again, VC pa lang yung nahanap natin, class. Hanapin natin yung VVC. VVC. That is 0.75 multiplied by 116.86. Yan, 87.64. Then yung 0.5 VBC, half ko lang ito, 43.82. Okay? So meron na akong VBC at 0.5 VBC. Ngayon, hanapin ko yung itong 0.33 kung ano man yan at yung 0.66. Lagay ko sa baba. 0.33 square root ng 21, yung FC prime. BWD, yung BI, 300. Then yung DI, 500. Yan. 0.33 square root ng 21 times 300 by 500. That is 226.84 kilonewton. Then yung 0.66 class, square root of 21, 300 by 500. So 453.67. Okay? So ngayon, meron na akong mga conditions na ito. Nalista ko na yung bawat conditions na i-compare natin sa VU na given natin. Yan. So ito yung mga pinaghahanap natin, yung mga pinagsosolve natin. Ito lang po yan na yung nasa graph. Okay? So for number 1, VU is 100. I-compare daw natin siya sa VVC at sa 0.5 VVC. Yung 100 natin na VU ay lubhang mas malaki kesa sa VVC class. So, saan siya papasok? Saan ba yun? Ito. Nakita ninyo tong pula na to? Yan. Una, para gamitin pala yung graph na to, class, from left to right. Okay? From left to right. So, kung hindi pasok sa left, punta ka dito. Kung hindi pa rin pasok dito, punta ka dito sa pangatlo. Ganun po yung gamitin, ha? So, again, tignan natin kung papasok pala siya muna sa una. Nasaan yun? Okay, so yung VU ko ay 100. Then yung VVC, yung 0.5 VVC ko, yung ito, ay 43.82 lang. Therefore, yung 100 na to ay mas malaki kaysa sa 0.5 VVC. So, ibig sabihin, hindi po natin to magagamit kasi hindi po siya nag-govern doon sa sinabi na condition. Okay? So, tingnan naman natin yung pangalawang condition, class. Yung VVC daw dapat mas malaki sa VU.
Okay? Ano ba yung VVC natin? Yung VVC natin ay 87.64. Yan. Dito, mapapansin natin na hindi pa rin nag-govern sa pangalawa. No? Kasi mas malaki pa rin talaga yung VU kaysa sa VVC. Ayan, no? Kaysa sa VVC natin. So, ligwak dito, pati doon sa kabila. Okay? So, kung ligwak sa first two, gamitin na natin si number 3. No? Kaso dito, class, kailangan hindi na VU yung i-compare natin. Kung mapapansin ninyo, si VS na po yung kino-compare natin. Okay? So, kung kanina si VU yung sa first two, ngayon si VS na. So, paano natin hahanapin si VS? 'Di ba meron tayong formula na VU is equals to VC plus VS. Tama? Yan yung ginamit natin sa taas kanina. Asan na yun? Ayan, no? So, gamitin lang din natin ngayon. Okay? So, VVC ay ano yung VU natin? That is 100 kilonewton is equals to 0.75 ng VC. Ano ba yung VC natin? Na-compute natin yan na 116.86. So, 116.86 plus VS. Therefore, yung VS natin, 0.75, 116.86 plus alpha x. That is 16 point, tama ba? 16.47. Kilonewton. Okay. So may VS na tayo, class. Nandito na tayo sa pangatlo. So dapat daw kapag papasok siya sa third condition, mas malaki yung 0.33 kung ano man to kaysa dun sa VS na actual natin sa nakuha natin. Sige nga, tingnan nga natin. 'Di ba yung 0.33 na na-compute natin ay 226.84. Yung na-compute natin na VS ay 16 lang. So 16.47 is less than 0.33 square root of FC prime BWD. So therefore, pasok po siya sa third condition natin. No? So third condition, pasok siya. So dito, pumasok yung ating question number 1. Therefore, yung mga spacing dito na formula ay gagamitin po natin para sa number 1 question. Okay? Ganun lang yun. So kung saan pumasok dito yung tanong, yung conditions, ang condition pumasok, lahat ng formula na nandyan, gagamitin po ninyo. Okay? So in this case, ito po yung mga formula na gagamitin natin. So simulan natin dito sa unang-una. Itong formula na to, class, ito yung usual na pinaka-ginagamit dahil ito yung spacing actual. No? Ibig sabihin po ng spacing actual, itong formula na to, bumabase po ito sa lakas ng beam, ay sa lakas ng stirrups at sa properties ng stirrups mismo na binigay mo. Okay? So, tapos yung mga nasa baba kasi, class, usually itong dalawa na to, ito ay minimum na to. 'Di ba? S minimum requirements na 'yan. Then itong nasa baba, ito yung nasa code na lang. Okay? So itong nasa taas, class, yung AVFYTD over VS, yan yung S actual. So ito yung actual. Ito yung bumabase sa property ng stirrups na binigay mo. Okay? So computin natin muna si number 1 equation. So AV, that is area ng stirrup. So ano nga ba yung binigay na property ng stirrups dito? 'Di ba 10 mm? So lagay natin 10 mm. That is pi
10 mm squared over 4. FYT, ano yung FYT natin? 275. Actually, yung FY tsaka FYT kapag hindi binigay, yun na lang din yun. So, 275. Then, yung D na effective depth, 500. Ito. Okay? Over VS na 16.47. Yan, na-compute mo. 16.47 times 10 raised to 3. Kasi gusto ko, naka-Newton po ito. No? Kasi ito po ay mga naka-mm. Ngayon, kapag diniretso mo solve yan, class, mali yung lalabas na sagot. Bakit po? Ay, sorry. Kasi, hindi mo pinansin yung sinabi ko na sa stirrups, dalawang legs po yung nagre-resist. Therefore, dito sa equation natin na to for actual, tina-times pa po natin to ng 2 dahil 2 legs po ng stirrups yung ginagamit natin. Okay? So, dito pwede na nating makuha si S. So, pi 10 squared over 4, 275, 500, then 2, 16.47 times 10 raised to 3. So, ang spacing mo daw is 1,311.38 mm. Okay? So, ang laki, no? Sobrang laki ng spacing na lumabas. No? So, ilan to? Parang ano to? Parang 1 metro mahigit, no? Yung spacing. So, titingnan muna natin kung yan ba talaga yung mag-govern. So, computein din natin to, class. Itong dalawang to. Itong S minimum tsaka yung by code. Okay? So, unahin muna natin sa S minimum yung una. Itong nasa taas. That is AV again. That is pi 10 squared over 4 multiplied by FYT na 275 times 2 kasi 2 legs over 0.35 ng, ay sorry, BW. That is 200, ilan ba yung BW? 300 ba yun? 300. Yan. Tama ba? Okay. So, pi 10 squared over 4, 275, then times 2 over 0.35 times 300. So, lalabas pong sagot is 411.39. Or pwede nating sabihin na ang S is 411.13. Ayan, yung, lahatin na lang natin, 399 mm. Okay? Ngayon, class, hindi ko na isosolve tong pangatlo. Itong AVFYT over 0.062. Bakit? Kasi yung F prime C na binigay po sa atin ay 21. Yan po ay less than 31.87. Tama? Kaya yung 0.35 lang na AV minimum yung gagamitin ko. Kaya dito sa baba, yun lang yung ginamit ko. Yung 0.35 lang. So itong nasa baba, hindi ko na po gagamitin to kasi yung F prime C ko
ay less than 31.87 naman. Okay? So dito na lang tayo sa baba, yung bytecode. S mo daw ay D over 2, that is 500 over 2, 250 mm. Then, yung isa is 600 mm. Okay? So ngayon class, binigyan ka ng apat na sagot, no? So hindi lahat 'yan tama. Pipili ka dito kung ano ba yung pinaka-appropriate spacing ng stirrups mo. Is it the pinakamalaki na 1,311 o yung pinakamaliit na 250? Sige nga, try nyo lang. Anyone na mapagsabi, is it the pinakamalaki o yung pinakamaliit na spacing ang ating gagamitin? Is it the 1,300 or the 250? Dalawa lang yan eh. Kasi, di ba, yung 411 tsaka yung 600, pasok naman yan sa span nila. So, etong pinakamaliit lang o yung pinakamalaki? Alin dyan yung gagamitin natin? Mababa po. Okay. Sabi ni Sheila, yung mas mababa. Sige nga, gusto kong... Sige, ako na lang. So, tama po yun, no? Ang gagamitin po natin dito, use S is equals to 250 mm. Okay, bakit po yung mas mababa? Kasi class, pagdating sa stirrups po, mas masinsin o mas dikit-dikit, mas maganda po yung stirrups natin. Okay? So in this case, lahat po yan applicable at kaya ng beam. Lahat yan kaya. Okay? Magso-survive yung beam natin kahit anong spacing dyan ang gamitin. Pero, pagdating sa code and by design, pinipili natin sa apat na yan yung pinakamasinsin na. Okay? So kapag tinanong tayo yung allowable spacing para dito, apat talaga yung pwede mong gawin. Pero isa lang yung dapat mong gawin. Gets ba 'yon? Apat yung pwede mong gawin, pero isa lang yung dapat mong gawin. Okay? So lahat 'to pwede mong gawin, magso-survive yung beam mo, but yung dapat mong gawin, isa lang, yung 250 mm lang. Sumunod ka based on the property. Ito 'yon, yung number one formula. Based on the property, sinundan mo. Based on the minimum requirement, sinundan mo din. And based on the code, sinundan mo din. So therefore, ang nag-govern po yung pinakamaliit na 250. Okay? Gets ba yun, class? Okay, gets. So, punta tayo sa letter B. Meron tayong VU naman dito na 215 kilonewton. Again, titignan natin kung saan siya belong dito. So, tingnan natin kung belong siya sa first segment. Itong una, no, yung VU ay mas maliit daw sa 0.5 ng VVC. It just happens, class, na ang 0.5 VVC, yung na-solve natin kanina, ay 43.82. Lubhang mas maliit pa rin sa given natin na 215. So, ligwak na siya dito agad. Hindi na siya pasok. So, tingnan natin sa pangalawa kung papasok ba. Yung VBC, ayan, ay 87.64 lang. Lubhang mas maliit pa din sa 215 na VU. So, therefore, itong number 2 ay hindi pa rin pasok. Gets? Okay. So, hindi napasok sa 1 and 2. Kailangan na nating hanapin si VS. Ayan, no, si VS. Yung kino-compare natin na to. Ayan. So, paano natin nahanapin? That is by using the formula of VU
is equals to VC plus VS. So yung VU natin is 215 class is equals to 0.75. Then yung VC na compute natin kanina na 116.86. So sulat ko lang dito, 116.86 plus VS na hinahanap natin. Therefore, ang VS ko ngayon ay 215, 0.75, 116.86 plus alpha x. 169.81. Okay? So 169.81 daw ang aking VS. So tingnan na natin kung saan siya papasok. Dito muna tayo sa pangatlong condition class. Yung VS na to, i-compare lang natin sa 0.33. Yung 0.33 na to, square root of FC prime BWD ay equal sa 226.84 kilonewton. Ito po yan. Therefore, ang ating VS ay mas maliit sa 0.33. So, ang mangyayari, tama ba? 0.33 ay, wait lang class ha. Okay, class, balik tayo. Nahihilo na ako ha. Okay, so VS is 169.81. Yung 0.33 natin ay 226. Mas malaki si 226 kaysa kay 169. Tama? So therefore, pasok na siya dito sa number 3 condition. Okay? So itong number 3 condition pa rin yung gagamitin natin. Yeah, i-print screen ko na lang. Okay? So number 3 condition yung gagamitin natin. So again, ito ay ligwak na kasi ang FC prime natin ay 21 and this is mas maliit sa 31.87. Okay? So ito lang yung gagamitin natin, yung apat ulit. So solve muna natin tong nasa taas. S is equals to pi 10 squared over 4. FYT na 275. Yung D na binigay sa atin na 500. Effective depth. Then yung VS na na-solve natin, itong 169.81. So 169.81 times 10 raised to 3. Yan. Pwede na nating ma-solve si spacing. Pi 10 squared over 4. 275, 500. So 169.81 times 10 raised to 3. Ang ating final answer for this spacing is 63.59. So ngayon class, tatanungin ko kayo. Ito bang spacing, ira-round off ba natin pataas o ira-round off natin pababa? Pwede ko bang sabihin na ito ay 63.6? O dapat ko bang sabihin na ito ay 63.5?
So, alin ba dito yung ating dapat gamitin, class? Pag nag-round off tayo, is it the 63.6 o the 63.5? Sa tingin nyo lang. So, yung 63.6, mas maluwag yan ng 0.1 sa 63.5. Sige, Jude. Sir, hindi po ba kailangan i-times 2 po? Since dalawa po yung sa stirrups po na nabanggit niya kanina. Sorry, sorry. Thank you, thank you. Yan. Times 2 pa natin to. Sorry. Yan. 127.191 and 191. So, kailangan ko bang sabihin na ito ay 127.2 o dapat ko bang sabihin na ito ay 127 lang? Alin yung yung tama dito, class? May sumasagot? Sige nga, Sheila, bakit? Kasi di ba po sir, mas effective po, mas masinsing po yung stirrups. Okay. Okay. Okay, so tama yung class, no? Mas masinsin, mas maganda yung design. So therefore, kapag ganito ang lumabas sa inyo, merong decimal, gawin nyo ng whole number, then mas mababa. So 127 yung ating S para dito. Okay? So mas masinsin, mas maganda. Thank you. So dito tayo sa number 2, S. That is pi 10 squared over 4. FYP is 275. Then times 2. Over 0.35 BW. Yung BW natin, given naman na 300. Yan. So, pwede natin siyang masolve na pi 10 squared over 4. 275 times 2 over 0.35 ng 300. This is 411.39. Yan. Or pwede nating sabihin, class, na 411.3 or i-whole number na lang natin, sabihin na lang natin, ito ay 411. Okay? Pero sa pinakamadaling paraan, class, in actual talaga, hindi natin nilalagyan kahit yung 1. No? Ayaw ng mga workers yung ganyan. Gusto nila yung even number. So, in reality, gagawin natin yung 410. Or minsan, ginagawa nating 400 mm na lang. Okay? Ganyan po sa tunay na buhay, sa realidad, no? Ayaw ng mga workers yung may mga decimal, ayaw nila ng mga odd numbers. Reality. Yan. Okay? So, dito tayo sa S is equals to D over 2. S is equals to 500 over 2. That is 250 pa din. And S is equals to 600 mm. In this case, class, ang pinakamababa po dito is yung due to properties. Diba? Yung pinakaunang formula. So, use S is equals to 127 mm. Okay?
Pero again sa class sa realidad, ginagawa na natin yung 125 mm, no? Mga ganyang spacing. Any questions po dito sa ating example number 2? Any questions? Wala na? Okay, so last letter tayo, class. Maaga tayo matatapos. Kapag ang VU mo daw ay 350. Yan. Pag VU mo daw ay 350, hanapin natin yung spacing niya. Okay? Sige nga, patry nga neto. Bibigyan natin ng 10 points sa quiz naman. So, 350 yung VU. Yung una pong makakapagsagot ng tama, may 10 points po sa akin sa quiz. Okay? Hanggang 7:45.
Okay, class, meron na ba sagot? Kahit yung hindi sure, anong sagot ninyo? Try nga, try. Walang nag-try? Yes, Jude. Sir, try lang po. Yung sagot ko pa is, yung lowest po is yung property po, actual property po nung Ilan? 61.74 po. 10 ba o 15 sabi ko? 10, no? Okay, tama yun, class. Ang S natin for this VU is 61. So, pakita natin kung paano. Tignan natin muna sa first and second condition kung pasok ba siya. Yung VU ko ay 350. Yung VVC ko ay 87 and 43 lang. Therefore, mas malaki siya sa dalawang yan. So, ibig sabihin, hindi po siya pasok sa first and second condition. Okay? So, kailangan natin sa third condition ay yung VS. So, paano natin kukunin si VS? Gamit yung formula na VU is equals to VC plus VS. Yung VU ko ay 350. Yung V ko ay 0.75. Yung VC ko ay 116.86. 116.86 plus VS. Ngayon, yung VS ko dito, pwede kong makompute. 350 over 0.75 minus 116.86. 349.81. So, 349.81 kilonewton. Okay? Therefore, yung 349.81, i-compare ko ngayon sa 0.33. So, yung 0.33 ay 226.84. Yung VS ko ay 349.81. Malaki yung VS ko sa 0.33, kaya i-compare ko siya sa 0.66 naman. So, ibig sabihin, dito sa third, hindi pa rin siya pasok. Okay? So, dito na tayo sa fourth class. Sa fourth, mas malaki daw si VS kesa kay 0.33, pero mas maliit kay 0.66. So, therefore, yung 0.66 ko nga ay 453, ito. Mas malaki nga siya sa 349. And yung 349, mas malaki sa 226. So, ibig sabihin, pasok siya sa number 4. So, kunin natin tong mga solutions, mga formula na to, no? Yan. Gamitin natin sila. S is equals to AV, that is pi 10 squared over 4 multiplied by FYT 275 by D 500, then times 2 kasi 2 legs over VS na 349.81 times 10 raised to 3. Okay? So, ang spacing ko dito na lalabas, pi 10 squared over 4, 275, 500 times 2, 349.81 times 10 raised to 3. That is 61.74. Ito naman yung nasa baba, yung S is equals to D over 4, that is S. Yung D ko ay 500 over 4. So, ilan to? 500 over 4, 125 mm. Dito naman sa baba,
That is S is equals to 300 mm. So tama po si Jude. Ang sagot po natin ay 61.74 or 61 mm. Okay, so use S is equals to 61 mm. Yan. Any questions, class, about sa ating topic for today? So, ang ano lang naman ngayon, no, ang pinaka gagawin nyo lang naman dito is titignan kung saan siya papasok na condition. Then once makita mo kung saan condition siya pumasok, kunin mo yung mga formula na nandun, then gamitin mo siya lahat. Then compare mo lahat ng sagot, kunin mo yung pinakamaliit. Okay? Ganun lang po gamitin yung graph na ito. So any questions, class, regarding this topic? Wala naman, no? Okay. So, next week, class, 15, online pa rin tayo. By the way, before 15 pala, mamaya or tomorrow, siguro bukas na. Pagod na ako eh, kanina pa ako 9 eh. So, bukas, magsisend po ako ng activity ninyo, no? Open po siya hanggang November 14. 11:59. So, pwede nyo siyang sagutan at ipasa hanggang 11:59 ng November 14. But, kapag lumampas na doon, hindi ko na po tatanggapin ha. Kasi 1 week naman na palugit yan. Okay? So, 1 week, pwede ninyong ipasa yung yung activity na ibibigay ko bukas. Okay? Tungkol saan? Tungkol po dito sa ating topic for today. Shear in beams. Okay? Tapos, next week po, November 15, since online ako sa other sa sections ko, online na lang din po tayo for this day. Okay? Ano pong gagawin natin for this day? Quiz 1 po tayo. Okay? So, tungkol saan po yung quiz number 1 natin, class? Quiz number 1 po natin ay tungkol lang dito sa shear in beams. Okay? Para makahabol naman yung mga need humabol. No? Kasi madali lang naman yung topic na to. So, shear in beams, quiz number 1 po natin. Gagawin ko kasi, class, kaya maaga ako nagpa-quiz ngayon. Gagawin kong dalawa yung quiz natin, no? Sa final term. Para hindi kung bumagsak sa isang quiz, hindi ganun kalaki yung hatak. Kasi average naman yun kapag dalawa eh. Okay, so dalawang quiz tayo for this final term. Kaya maaga po ako nagpa-quiz. No? So quiz number 1 natin, ito lang, shear in beams lang. Okay? So ano yung mga possible na, itanong doon? Siyempre yung spacing, required spacing. Tapos kung ano yung value ng VC, value ng VS, ganon. And value ng VU critical and such, no? Okay, so wala po bang tanong sa announcement ko for the next week and sa activity? Wala naman? Okay, so next week, class, online lang yung quiz natin ha. Required po ang mag-open cam. Okay, so sa mga may problema sa camera ngayon, since pakiayos na po for next week kasi online quiz lang po tayo and that's the only way na mababantayan ko kayo, no? So, required po ang open cam next week para sa ating quiz number 1. Magbibigay po ako ng link natin ng Zoom, maybe Friday na lang din. Okay? Tapos, class, ay wala pa kasing wala pa akong idea sa mangyayari sa 22 eh. Sa 22 po, November 22, malamang sa malamang wala ako neto, no? Nasa malayong lugar. No? So sa 22 baka
baka lang naman, asynchronous tayo, pero magsisend ako ng video, pero abangan na lang natin yung mga mangyayari. Okay, any questions class regarding sa activity and sa announcement and sa topic natin? Wala? Wala. Okay. So last call sa mga gustong may concern sa mga sa mga may concern po sa kanilang grades, sa mga hindi pa nakapag-take ng quiz, sa mga hindi pa nakapag-take ng activity 1, sinend ko na yung activity 1 ha, yung hindi nakapag-take. Yung mga hindi pa nakapag-take ng quiz, hindi pa nakapag-take ng midterm exam, kausapin na po ako. Yung mga may concern po sa grades nila kung paano po nangyari yon, bibigay ko po sa inyo yung breakdown. Okay? Last call po ito ngayong araw. So sa mga gustong magtanong ng grades nila kung bakit naging ganon, paki-chat na lang po ako. Or paki-address din sa GC ha. Okay? So kung wala nang tanong, attendance tayo class, magpi-picture lang ako. Yes, Sheila. Sir, sa spacing po ng stirrups, i-disregard na po ba namin yung point something? Kunyari, 0.5 or lalagay pa rin? Oo. Ay hindi, quiz naman to eh. Sige, basta alam nyo na sa totoong buhay, tinatanggal natin yung point. Pero for our quiz, pakilagay po ng point. Kasi mahalaga yung 5% threshold eh. No? So kung malapit yung sagot nyo doon pero hindi sakto, mahalaga po yung decimal no sa 5% na threshold na tinatanggap kong answer. So for our quiz, again kung pakilagay po nung decimal point. Okay? Thank you. Okay class, paki-open po ng cam, mag-picture lang tayo. Sino na lang ba? Wait lang class ha. Si Tesoro. Asan si Tesoro? Nandito ba? Tesoro? Wala yata. Okay, siya na lang kasi hindi nakapag-take ng quiz sa akin. Okay, paki-open po ng cam class, mag-picture tayo. Okay? First slide, 1, 2, 3. Yan. Saan na kayo? BS 5-4. Second slide, 1, 2, 3. Ayan. So yung ano po natin, okay na class, yung ano natin, yung recording, bigay ko na lang after nitong ano natin, after ko magpa-dismiss. No, kakain muna siguro ako. Okay, so kung wala nang tanong class, pwede na po tayo mag-leave. Thank you po. Thank you po, sir. Thank you po, sir. Thank you. Opo.